Ka-Express, narito ang Gilas Pilipinas starting 5, Parks, Bolick, Ravenna, Wright, Malonzo. Yan ang unang unit na inaasahang magdadala ng speed, shooting at athleticism ng Pilipinas sa SEA Games 2025. Official nang inilabas ng SBP ang final roster matapos ang serye ng revisions dahil sa changing eligibility rules at lumalabas na ang coaching ni Norman Black ay magtitiwala sa kombinasyong ito para patakbuhin ang tinatawag niyang 5-out offense, full spacing, constant motion at relentless transition. Sa papel, malakas ang kombinasyon. Si Robert Bolick and Lex Star ang primary ball handler at clutch maker. Si Ray Parks Jr. at Freddie Ravenna ang primary slashers at secondary creators. Si Matthew Wright ang spacing and shooting specialist. At si Jamie Malonzo ang athletic wing na kayang mag-finish sa transition at mag-defend multiple positions. Ang unit na ito ay designed para i-stretch ang floor at pilitin ang kalaban na mag-switch at kung magawa ito, maraming mismatches ang lalabas. Tactically, ang 5-out offense na ito ay practical response sa roster realities dahil sa mga nawalang bigs, mas practical ang sistema na gumagamit ng mobile bigs at perimeter threats para mag-create ng driving lanes at kick-outs. Expect heavy use ng triple head-offs, drag screens at quick kick-outs para buksan ang paint. Kapag nag-open ang interior, si Jamie Malonzo at mga mobile bigs tulad ni Justin Chua o Abba Trotter ang susupling para sa second chance points. Sa depensa naman ay nakabase sa switcher at pressure. Dahil wala ng guaranteed rim protector o towering man, kailangan mag-compensate ang Gilas sa pamamagitan ng aggressive closeouts, team rebuilding at quick rotations, kung saan ang perimeter defense ni Parks at Ravenna ang critical. Ang coaching staff ay nag-emphasize na kailangang i-manage ang fouls at stamina dahil compressed ang SEA Games schedule. Bottom line, ang starting 5 na Parks, Bolick, Ravenna, Wright, Malonzo ang simbolo ng bagong Gilas identity. Mabilis, malawak sa spacing at nakadepende sa shooting at athleticism. Kung magkakaroon ng cohesion at execution sa Game 1 kontra Malaysia, posible nilang parasahin ang tempo at i-dictate ang laro. Eksaktong senaryo kung saan speed kills at ang 5-out system ni Coach Black ang magiging lethal. Ang pag-announsyo ng Gilas Pilipinas SEA Games 2025 starting 5 ay nagdala ng bagong sigla sa ating national team program dahil unang beses sa mahabang panahon na ang Pilipinas ay maglalabas ng lineup na halos puro Japan B-League caliber perimeter players na may international experience, complemented by PBA star guard na nasa peak form. Ang official starting unit ay hindi lamang listahan ng pangalan, ito ang mismong blueprint ng pinakamabilis, pinaka-shooter at pinaka-athletic na Gilas na nakita natin sa SEA Games stage. Sa gitna ng eligibility challenges at roster adjustments na kinakaharap ni Coach Black, malinaw ang direksyon. Kung hindi kayang tapatan ng Pilipinas ang size ng ibang bansa dahil sa restrictions, tatapatan nila ito sa pamamagitan ng speed at skill, dalawang sandatang historically Pilipino. Dito pumapasok ang logic ng starting 5. So Robert Bolick ang natural starting point guard, isang high IQ floor general na kayang mag-initiate ng offense sa 5-out spacing. Dahil sanay siya sa ball dominant role sa NLEX, kayang-kaya niyang i-control ang tempo, mag-facilitate sa shooters at maging clutch scorer kapag kinakailangan. Expected siya maging primary engine sa ball movement. Kasama niya sa Ray Parks Jr., arguably ang most complete two-way guard sa lineup. Mula sa Japan B-League experience, bit-bit niya ang disiplina sa off-ball defense, consistent shooting at mature shot selection, attributes na kailangan ng Gilas sa SEA Games format kung saan mabilis ang turnaround ng games at mahalaga ang efficiency. Si Freddie Ravenna naman ang third perimeter pillar, ang athletic slasher na may kakayahang bumasag ng depensa kahit walang screen. Sa kanyang Japan B-League background, naging mas refined ang finishing ability at defensive footwork niya. Kaya inasang magiging glue guy na mataas ang energy sa dalawang dulo ng court. Ang shooting at spacing ay manggagaling naman kay Matthew Wright na matagal nang kilala bilang isa sa most reliable shooters para sa Gilas. Sa 5-out offense ni Coach Black, sobrang mahalaga ang presence ni Wright dahil pinipilit niyang humawak sa wing ang depensa na siyang nagbubukas ng driving lanes. Kung mag-init si Wright, magiging imposibleng pigilan ang Pilipinas. At syempre, ang athletic injection ng group ay si Jamie Malonzo, ang X-Factor. Kakaiba ang kombinasyon niya ng taas, bilis at vertical explosion. Siya ang inaasahang mag-finish ng fast breaks, magbigay ng second chance points, at magsilbing defensive disruptor sa anumang oras. Sa small ball scheme, siya ang de facto big
At sa modern basketball, sapat ang versatility niya para gampanan ang role. Pinag-iisipan ng mabuti ni Coach Black ang lineup na ito. 5 players na kayang tumakbo, mag-switch, mag-shoot at mag-space ng sabay-sabay. Ito ang essence ng 5-out offense. Walang traditional center sa loob, lahat threats sa labas, at lahat kayang gumawa ng sarili nilang tira. Ang kombinasyong ito ay hindi lang bago. Ito ang pinakamalakas na version ng speed-based Gilas na papasok sa SEA Games. Hindi ito simpleng small ball. Ito ay precision basketball na binuo para wasakin ang slow pace, physical at interior-heavy systems ng Malaysia at Vietnam. Sa ilalim ng 5-out structure, ang unang negosyo ni Coach Black ay gawing bukas ang lane sa lahat ng oras. Dahil lahat ng 5 starters ay shooters, napipilitan ang depensa na lumabas sa paint. Isang malaking advantage para sa Gilas na kilala sa bilis at explosiveness. At dito papasok ang papel ni Ferdy Ravena na magiging primary rim attacker. Sa space out half-court, may driving up siya halos every possession. At kapag nag-collapse ang depensa, automatic kick out to right, Bolick o Parks. Ang ball movement naman ay sasadal sa natural playmaking ng group. Si Robert Bolick ang magiging organizer, pero hindi siya nag-iisa. 3 ang secondary playmakers, Parks, Ravena, Wright. Kaya mahirap basahin ng kalaban kung sino ang mag-initiate ng opensa. Ito ang strength ng 5-out offense na walang traditional front guard dependency. At dahil dito, mas unpredictable ang Gilas, isang bagay na mahirap bantayan para sa SEA Games opponent. Jamie Malonzo, sa kabilang banda, ang magiging puso ng transition game. Sa bawat defensive stop, siya ang expected first outlet runner. Ang kanyang athleticism ay nagbubukas ng early offense opportunity na magpapahirap sa slow-footed bigs ng Malaysia. Sa half-court setting, halos automatic ang 2 points kapag may momentum si Malonzo, lalo na kapag may kasabay siyang Parks o Ravena na kayang sumabay sa bilis. And defensively, ang starting 5 ay nakadesign para sa switch everything scheme dahil halos magkakapareho ang height range mula 6'2 hanggang 6'6. Halos walang mismatch kahit mag-switch sila sa pick and roll, at ito ang pinakamalaking problema ng Malaysia. Hindi nila kayang i-exploit ang switches dahil walang pure post-dominant bigman ang kanilang rooster na kaya mag-punish sa loob. Sa Vietnam naman, ang problema ay speed. Kapag nag-switch, mauubusan sila ng close-out speed sa shooters ng Gilas. Sa SEA Games format na mabilis ang turnover ng games at maikli ang pahinga, malaki ang advantage ng 5-out. Energy-efficient offense, hindi na kailangan ng Gilas mag-set ng heavy screens o magbangga sa loob. Puro spacing, shooting at movement lang. At kapag naparsa ang kalaban tumakbo, sila ang unang mapapagod at hindi ang Gilas. Ito ang Gilas na binuo para magdala ng mensahe. Kahit sino pang rooster ang ibigay mo sa Pilipinas, basta may puso, speed at shooting, hindi nila bibitawan ng ginto. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.